So, kayo ba guys, ano yung komento nyo patungkol dito na gustong pag-awayin si Papa Joms at saka si Kuya Nel? I-comment nyo po dyan sa ating comment section. And hello guys, once again, welcome back muli sa ating channel. Ito po yung nag-iisang host na si Chloe TV ay hindi mawawala ng reaction video sa Jomcar. Maligayang pagbabalik, pero bago ang lahat is gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa ating channel, sa ating buong team Kalingap. At syempre gusto ko lang pasalamatan lahat po ng mga OFW na palaging nakasuporta dito sa atin. No, marami pong salamat guys. No, mula noon hanggang ngayon, napakasulit nyo pong magsuporta. Sa mga nag-subscribe din po, sa palaging nag-comment. Hindi ko man kayo maisa-isa pero marami pong salamat. So ngayon guys ay bibigyan po natin ng reaction itong upload po ni Kuya Nel. Kung saan nga po dito ay si Papa Joms nagsalita na kung bakit gustong pag-awayin itong si Kuya Nel at saka si Papa Joms. So dito guys ay ating malalaman kung bakit nga ba, ano nga ba ang dahilan? Bakit gusto nilang pag-awayin itong dalawa? Siguro may naiinggit, no? Isa talaga yan sa mga dahilan kung bakit gustong pag-awayin yung magkakaibigan is yung mga taong naiinggit sa kanila. So yan po ay isa sa dahilan talaga. So mamaya ng konti ay ating pangpanoorin kung ano pa yung mga sinasabi ni Papa Joms dito. Para malaman natin ay syempre panoorin natin ng buo yung video para alam natin kung ano yung mga sinasabi ni Papa Joms patungkol dito. Pero bago ang lahat guys, no? Baka bago pa lang po kayo dito sa ating munting channel, baka napadaan lang po kayo, huwag kalimutan mag-subscribe, paki-turn on ang notification bell para laging updated po sa ating mga reaction video. At higit sa lahat, palagi nating suportahan ang nag-iisang ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog in Kalingap Rab. Suportahan po natin ang ating keyboys, Kalingap partners, mga charity vloggers sa Pilipinas na tumutulong sa ating mga kababayang mahihirap. Suportahan din po natin sila. At ang aking makasamang Kalingap reactors po, huwag natin kalimutan lahat po ng mga legit Kalingap reactors na gumagawa po ng content patungkol sa Kalingap ay suportahan po natin. At syempre guys, ang ating nag-iisang Kalingap Jomar at Carla Topolar Vlogs, no? Suportahan din po natin sila guys, no? Kasi palagi po tayong gumagawa ng content dito sa dalawa. Kaya yun, ini-encourage ko po kayo, baka hindi nyo pa sila na-subscribe. So yun, suportahan po natin at panoorin po natin ang kanilang mga upload. So wag na tayong magtagal pa. At dito ay alamin muna natin, no? Jomar nagsalita na bakit kami gustong pag-awayin. No, ano nga ba talaga ang dahilan? Panoorin na muna natin to. Ang essence talaga ng vlog na to bro, kasi meron tayong ang main reason is meron tayong nabalitaan na naman na issue. Walang katapusang issue. Ito sa pagbablog, syempre normal lang po yung issue kasi ang issue guys, isa yan sa syempre nagpapalaki ng views. Aminin natin at sa hindi. Kaya yung mga ibang sikat na mga vlogger gagawa yan ng issue para syempre for the views. Kasi ito yung ito yung means nila para magka-views, para lalaki yung revenue. Issue ngayon, itong issue na to, meron involved ako diyan. Oh, guys, na-involved po ako diyan. So sinama si Kuya Nel. Ayan nga, may nagpapakalat po. And nandito po tayo para linawin and iklaro. Tama. Ipaliwanag sa inyo ang totoo. So, ayan bro. Kuya Nelski. Kagabi kasi bro, may nabalitaan ako na meron palang kumakalat na may nakapag-send lang din na sige, kain ka muna Papa Joms, mukhang gutom na gutom ka. Nakakatawa naman si Papa Joms. Habang si Kuya Nel ay panay tanong, si Papa Joms parang sige, mamaya na yan bro. Sige, magtanong ka lang tapos kakain muna ako. May pinapakalat na may sinabi raw ako na kung may nakalagay doon kung sinabi ko raw na kung walang makukuha si Papa Joms ay hindi siya pupunta. Hindi ka pumupunta pag walang nakukuha. Opo. So ito, anong masasabi mo dito bro? Ano po? Alam mo na ba yan? Nabalitaan mo na ba yan? Alat hindi niya sa ko yan. So ibig sabihin, nauna pang nalaman mo? Hindi ko na sinabi. Kasi kilala ko naman kayo.
I mean, tawag niyan, sila po yun guys, sila, yung mga tropa natin, kakilala ko po yun. Okay lang naman, pag may nakarating sa akin, pero hindi naman ako basta-basta naniniwala. Tsaka bro, para sabihin ko na Yan, tama. Ang tunay na pagkakaibigan, guys, ay mas pinipili munang pakinggan yung side ng kanyang kaibigan, hindi yung kung basta-basta kanino lang nakikinig, di ba? So, alam naman po na paninira lang po yan. Kaya, napaka-goods ng desisyon ni Papa Joms. Kasi alam na alam niya yung mga tunay niyang kaibigan at alam na alam niya kung ano yung kung totoo ba ito or hindi. 'Di ba? So hindi agad siya naniniwala sa mga nababasa niya, sa mga sabi-sabi. na parang mukhang pera yung kasama natin. Napakalabong mangyari po niyan. Opo. Ang labo po niyan. Opo. Never ko pong sasabihin yan, guys. Kaya, so sa mga nagpapakalat po niyan, nako, wag naman ganyan, wag niyo pong Grabe no, mukhang pera. Actually, natural lang naman sa atin, no, kahit naman siguro sino ay gusto talang magkapera. Pero pag yung sinasabihan kang mukhang pera, parang sobrang below the belt siya. Talagang nakaka-open siya. No, kahit alam naman natin, no, alam natin yung kaibigan natin na hindi naman talaga ganun. Siyempre, nakakasakit rin po yun. No? Bilang isang tunay na kaibigan, tapos sasabihan niyang kaibigan mo na mukhang pera. No? So, yung mga taong ganyan ay yung gusto lang talaga nila isirain yung pagkakaibigan dito ni Kuya Nel at saka ni Papa Joms. No, 'di ba? Kaya gumagawa po sila ng kwento, gumagawa po sila ng mga storya. Kasi yun yung way nila para kumbaga sila yung tipong taong attention seeker. Palaging gustong makuha yung atensyon. Nakakalungkot lang na may mga ganitong klaseng tao yung gumagawa ng kwento kahit alam naman nila na walang katotohanan. Siguro i-explain ko na lang ito sa live na lang. Sa live na lang Pero ito gusto ko malaman po ninyo na kung ano po yung Tama, Kuya Nel, dapat i-explain mo sa live mo para maintindihan ng mga taong makikitid ang utak. Alam nyo na, maraming bobo dito sa social media, especially sa mga taong bitter talaga. tingin yung So mas mabuti na i-explain mo, Kuya Nel, ng kumbaga step by step. pagkakaintindi po ni Papa Joms doon sa sinabi ko. So bro, ito na nagbago isip ko, parang dito ko na gusto ikwento ang lahat. Sige, Kuya Nel, Kasi yung nangyari, guys. ikwento mo na, Kuya Kaya Nel. po may kumakalat na ganyan. Kasi that time nung panahon na nasa ospital po si Carla, yan para marinig na rin ni Papa Joms. Nung panahon na nasa ospital si Carla, ay pinuntahan po natin kasi meron pong nagpapabot ng tulong para kay Carla. So nakapunta po tayo doon. So may binigay po tayo kay Carla. Syempre may dinala tayo na pagkain, financial, nagpapabigay po. And nakapagkwentuhan po kami ni Carla. At may isa pa po kami kasama doon. Ayoko lang muna pangalanan na Yung hospital bill ni Carla, isa sa may pinakamalaking ambag talaga doon, yung Jomcar 23. No, ayon po sa napag-alaman natin. At ito isa si Kuya Nel sa may malaking ambag talaga dito sa Jomcar 23 kasi parang siya yung founder diyan Isa sa founder ng Jomcar 23 ayan, nagkwentuhan, biruan. So nabanggit ko doon na mayroon din ako ipapaabot kay Papa Joms. So, yung ipapaabot ko kay Papa Joms, hindi ko alam kung paano ko may bibigay kasi hindi ko alam kung available si Papa Joms nung araw na yon. So, parang biniro ko lang si Carla, sabi ko. Ay, sabihan ko na lang tuloy na na may pinapabigay ang supporters para dun sa mga beneficiary niya para magkita kami ngayong araw. Kahit pa paano, 'di ba, magawa ng parang kasi para sa beneficiary mo 'yun. Oo. 'Di ba? Tapos malaking tulong na rin po 'yon para kay Papa Joms.
yun pala, iba yung paka-intindi naman. Interpret. Mm. Interpret. Oo, iba yung paka-interpret ng isang kasama na nandun. Opo. So, parang masyado siyang seryoso sa buhay. Yan. So, OA na, halos OA na nga guys yung yung kumakalat na parang wala naman akong sinabi na mukhang pera si Papa Joms na yun na nga. So nanggaling pala mismo dun sa kasamahan niya na parang sinabi dito na mukhang pera daw si Papa Joms kasi hindi daw pupunta kung walang para sa kanya. Parang yun yung nangyari. At saka yun hanggang sa kumalat Na kapag pero at least ngayon malinaw po, no? At least nilinaw po ni Kuya Nel kung ano nga ba talaga yung totoong nangyari doon. Kasi alam niyo naman po, maraming mga anti-Jomcar, mga nagpapakalat ng fake news about sa Jomcar kung ano na naman yung ipopost at ibibintang. So kawawa pag nagkataon, nagkaaway itong si Papa Joms at saka si Kuya Nel nang dahil lang po doon sa maling interpretasyon doon sa joke na yon, di ba? Pag walang pera, hindi ka po magpapakita, ganyan. Wala naman. So yung kumakalat kasi may mga dagdag ng ganun na diyan talaga na guys, lumalaki yung issue. Talagang masakit sa part ko. At syempre pag nalaman yun ni Papa John, syempre may kahit papaano Para mag-iba yung oo naman. So parang ang purpose talaga is para sirain kami ni Papa Jones. So pero anong masasabi mo dito, bro? Kuya, ako kasi kuya, At least nilinaw ni Kuya Nel, no, na wala siyang intention talaga na sabihin yun, no, at saka hindi naman talaga niya sinabi. Yung ang nagsabi nun is yung taong makitid ang utak, binigyan ng ibang kahulugan yung storya. So siya po yung totoong may dahilan, no, hindi po si Kuya Nel. Tsaka yun, at kahit papaano at least, no, malinaw at saka nilinaw niya kay Papa Joms na yun talaga yung totoong nangyari. Wala po siyang intensyon na pagsabihan si Papa Joms na mukhang pera. Ang importante bilang magkakaibigan is nagkakaunawaan. Kilala ko naman kasi kayo. Kaya pag may mga narinig ako, okay na, pinapakinggan ko lang, pero hindi ko naman kasi, kumbaga hindi ko naman pinaniniwala natin. Kasi siyempre mas papaniwalaan ko yung naging natin, parang Tsaka magkakilala tayo dito, kilala natin ang magkakilala isa't isa. tayo. Opo. Tsaka never kong sasabihin yung mga ganung bagay. Oo. Lalo na kay Jomar. Tsaka, Ako pa ba? Ha? Tsaka kahit nga kuya, sorry na kuya ulit, at hindi ako agad nakapunta din. Actually, hindi ako kuya nakapunta doon eh. Kahit nagtanong ako sa iyo kuya, late na din yun Wala ka na nga pati dun sa hospital na yun. Ay, nung kinagabihan tsaka ka pumunta. Oo, kinabugan, saka na ako din pumunta kasi naging busy din talaga. Oo. Kaya pagkapasensya na ulit kuya at hindi ako nakapunta on that time, agad-agad. Pero yun, ko po yun sila Kuya Nel, good friends sila Kuya Nel, sila Ate Alex, yan po sila David, sila Yeah, kaya kahit anong gawin nila, hindi nila tayo masisira, bro. Hindi naman bro. Tama. Ayan, salamat, bro. So yan guys, malinaw po yun. Talagang buo yung pagtitiwala niya dito sa kanyang mga kaibigan. Especially dito ni Kuya Nel, na isa talaga sa napakalaking tulong dito sa Jomcar, di ba? So yun po, malinaw po, at saka in-explain naman po ni Kuya Nel ng mabuti dito kay Papa Joms na yun po yung yun lang po yung sinabi niya. Hindi po niya intensyon na masira yung pagkakaibigan niya at wala po siyang sinabi na mukhang pera. So yung nagsasabi lang talaga is yung siguro yung makitid ang utak, or kumbaga sasabihin na rin po nating mali yung pagka-interpreta niya dito sa sinabing joke ni Kuya Nel, kaya yun po ang nangyari. Pero ang importante is nagkalinawan po ang dalawa na hindi po kayang sirain ng pera yung pagkakaibigan nila, no? So ganyan dapat. Huwag po nating sirain yung pagkakaibigan natin dahil lang po sa pera. So, kayo ba guys, ano yung komento nyo patungkol dito na gustong pag-awayin si Papa Joms at saka si Kuya Nel? I-comment nyo po dyan sa ating comment section. I hope guys nag-enjoy kayo dito sa ating reaction video. And mag-comment po kayo dyan kung ano yung masasabi nyo patungkol dito sa ating topic ngayon.
At bago natin tapusin, huwag kalimutan mag-like and share nitong video, and of course mag-subscribe na rin po kayo. Ito po yung host na si Chloe TV. Thank you for watching.